Para po sa inyo, kung may isang bagay na pinakaimportante para ma-atim yung success, ano yun? Honesty, Hmm, yun siguro. bakit po? Para ma-achieve ko ano man yung goal mo. Honest ka dapat sa sarili mo. Yun. Factual dapat lahat yung ano, yung paningin mo. Basically ano yung truthfulness and honesty eh. Tapos it also reflects back kasi yung when you deal with people, kailangan may trust sa iyo eh. Hmm. And isang factor doon, makikita nila kung gaano ka ka-honest, Hmm. magtitiwala sa iyo. Yung mga ibang negosyante, nagiging focus sila sa profit, profit, profit. Ngayon, andyan yung ano mo eh, yung anong contribution mo sa humanity, di Ay, ba? totoo yan. Sa Mother Earth, di ba? So, ayun, sa sustainability, di ba? Ganon ngayon eh. So, hindi lang profit. Sabi niya, I don't want you to see your face. You handle the whole Philippines except Metro Manila. Kasi siya nasa Metro Manila. O sige, tuwan-tuwa naman ako. So, na-expose ako. Talagang binabiyahe ko from Mura, Apari, hanggang Hulo. Kasi sales eh. Oh, lahat Talaga yan. Ng panahon na yun, hindi ka na makakapag-telemarketing eh. Natutunan ko to sa isang tao na hindi man yata nag-high school eh. Opo. Very successful sila financially ngayon doon sa New Zealand. Sabi niya, diretso ka lang. Kahit anong mangyari, diretso ka lang. Ang mga susunod nyo pong mapapanood ay ang aking pakikipagtalakayan kasama si Mr. Orlando Ornubia Jr., isa pong electronics engineer at isang pioneer tech executive dito sa Pilipinas. Sa kasalukuyan po ay naninirahan siya sa New Zealand. Paalala lamang po, may iba't iba po tayong kaalaman, pagkatao, pananaw at pamamaraan dito sa mundo. Ang mahalaga po ay parating pag-ibig ang ating pairalin at katotohanan ng lagi nating hanapin. May masasabi at masasabi po kaming mga mali at mga opinyong hindi kayo sumasang-ayon. Piliin po muna sana nating umintindi at umunawa bago humusga. Pawang dalawang tao lamang po kami na nagkikwentuhan at sinusubukang magkaroon ng isang makabuluhang usapan. Bago po muna ang lahat, pakipindot po muna ang like at subscribe button bilang suporta. Mga minamahal na kapatid, ako po si Baste and this is Epic. Tito Orly, maraming salamat po sa opportunity na makakwentuhan kayo ngayon. Isa po sa pamangkin nyo, si Pope, best friend ko, nakikwento niya po sa akin na ang ganda-ganda raw po ng life story nyo tsaka yung inspiration yung life story nyo para makakuha ng success. So, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Punta na po tayo sa unang tanong. Kadalasan po yung unang tanong ko, may onting bigat lang para maiset lang po yung pace natin. Pero mamaya, atras naman tayo ng onte. Tito Orly, para po sa inyo, kung may isang bagay na pinaka-importante para ma-atim yung success, ano yun? Honesty, Hmm, yun siguro. bakit po? Honesty, para alam mo kung ano yung ah, kailangan mo pang gawin para ma-achieve ko ano man yung goal mo. Honest ka dapat sa sarili mo. Yun. Ah, factual dapat lahat yung paningin mo. Ah, basically yung truthfulness and honesty eh. Tapos it also reflects back kasi yung when you deal with people, kailangan may trust sa iyo eh. Hmm. So, and isang factor doon, makikita nila kung gaano ka ka-honest, magtitiwala sa iyo. Kumbaga, napaka-importante po kasi na kahit gaano ka pakagaling, gaano ka katalino, gaano ka ka-skilled, kung hindi ka naman mapagkatiwalaan, maaring manalo ka sa simula, pero pag na-realize nila kung gaano ka palang, yun nga, wala ka rin mapapala kasi hindi ka pagkakatiwalaan. No? Trust kasi, yung truthfulness eh. Honestly, truthfulness. Yun yung siguro, para sa akin, very important. Apo. Tito, atras lang po tayo. Matanong ko lang, kamusta po kayo nung bata? Ano po yung buhay nyo nung bata kayo? Gaano ka bata? Bata, kasi yung family namin,
ano kami, mixed race kami. Oh. So, Onrubia is Spanish. Yes. Karamihan from Albacete, Spain, sa malapit sa Madrid yon. Unang Onrubia dito, January 11, 1850, pinanganak sa Intramuros. So, Oh. tapos, and he was he was a patriot. Siya yung binaril before Jose Rizal sa Luneta. Oh. For So, supporting bayani the... po pala. Bayani siya, oh. Tapos yung mga... So, yun yung ano namin family background. Tapos, may mga anak yan. Yung isang anak niya, married a German. Yung German na yon, he was the first white man in Baguio. Oh. So, yung site ni SM ngayon, used to be his house. Sa kanya yon, no? It used to be Pines Hotel. So, binil niya yon. Siya yung founder ng Pines Hotel. I think it's the first hotel in Baguio, eh. He bought a big tract of land kasi sa Baguio. Pagkatanda ko, 34 hectares yun. Tagal na. Laki. And then, may clan dyan, yung chieftain dyan, yung mga Carino. Kilala ko yung isa. Na-meet ko na yung isang Carino. Ka-generation ko. But, binili niya yun doon. Naging kaibigan niya yung mga Igorot. Tapos, he lived there. So, yun, halo-halo. Tapos siya, nagkaroon ng second wife yun, Japanese. So, halo-halo Opo. yung dugo namin, mixed eh. So, in other words, nung bata ako, parang, kami, hindi naman kami, ang dugo, hindi naman talaga Pilipino, Oo. pero mga pusong Pinoy to. Pusong Pinoy. Foreigner to, pero kita mo naman yung Kastila, binaril siya, Opo. di ba? Against Spain, against his father actually. Opo. Kasi naging half na siya half Filipino, half So, ganun ka-patriot yung Kastilang yon. Yung German na lolo ko, ganun rin. Ano yon? Ang nasa books to nasa history book ng maraming books na sinulat, yung isang magazine na sinulot ni Jack Carino, isang writer, no. Nung Centennial ng Baguio, kinikwento niya, sino bang Centennial hero ng Baguio? Vinote niya yung great-grandfather namin. Otto Scherer ang pangalan niya. In German, opo. German. His name is Otto Scherer. And then because nung panahon ng American, sabi niya, di ba, we were sold by the Spaniards Opo. to the US eh. Treaty in Paris. Oo, 20 million, parang ganyan. So, andito na yung mga Americans. Parang, itong isang governor general, nag-illegal mining. Akala niya, tapos ginawang secretary itong grandfather ko, kasi puti puti rin siya. Akala nila kakampi sa kanila. Yung pala, kampi sa mga Pilipino. So, nakipag-away siya. Sa so, ganun kapit, Opo, talaga makabayan. makabayan sila, pero mga purong alimanto. Ayun nga eh. He wasn't born in the Philippines. He's from Hamburg, Germany, no? Yun ang So, ganoon. Kaya kami, nung maliliit pa kami, bata pa kami, magpipinsa kami sa isang lugar dito sa Caloocan, no? Sa University Avenue. We grew up, magkakasama, magpinsan. Medyo maganda. Maganda yung buhay, no? And then hanggang elementary nung high school, lumaki na yung family, nagkanya-kanya na, Oo. 'di ba? Nagmo-move out So everybody had to move out, yung street na yon kung nasaan kami. Sa may UE Caloocan yon eh. And then kami napunta ng Marikina Antipolo, yan. Doon lumabas na ako ng shelter. Wow. Oh. Kasi yung kabataan namin, parang hari kami doon sa lugar. Opo. Pinsan ko lahat yung nandun eh. Opo. 'Di ba? Yung Onrubia clan doon, kami yung dominant doon eh, Opo. parang gano'n. Nung high school, yan, medyo na iba na. And then doon pala ako natuto yung makihalubilo talaga. Pero hindi pa rin gano'n ka Kasi masyado kaming yung naka-focus sa family eh. Mm. I really went out nung college na.
sa Lasal. Ay, doon talaga kasi, sir, sa totoo lang, bubukas ang mundo mo, eh, no? Napakalawak ng klase ng mga tao sa Lasal. Dati kasi yung nung high school ako or even nung grade school, no, yung house to school is only like 1 kilometer away. Nung nag-aral ako, we lived in Antipolo, Marikina, Antipolo. Tapos ang Lasal, Taft. Opo. 3 hours yung ano. Layo. Tapos nagko-commute lang ako. Same. One way, Ganun 3 din hours, ako. gano'n. So, talagang nakita ko yung mundo doon. Mm. First time ko lumabas, no? And then, nabarkada ako. Mm. Hindi ko na masasabing, studious. Pero sir, Talagang 4 kayo kay Victor Gohoco, di ba? Oo, may mga grades na mataas talaga ako. Siguro yan. Engineering kinuha ko, Opo. pero yung mga engineering grades ko, siguro 2.52. Yan yung mga grades Mahirap ko. naman kasi. Opo. Pero ewan ko, pilosopo siguro talaga ako. So, yan. Magaling ako sa humanities. Yes. Oo. So, yan, philosophy, humanities. I got that siguro from my parents. Ang parents ko, ganun rin eh. Mga liberal arts na classes. Sila yung family namin magaling sa tao. Opo. Magaling kami sa tao. Ako hindi pa masyado kasi engineering ang ko eh. Opo. But my dad, ang galing nun. He used to be 10 outstanding Philippine salesman. Ganun, opo. Magaling siya sa tao. Magaling magbenta. Grandfather ko, ganun rin. So, kaya lang sa engineering, hindi naman tao kausap mo, di ba? Computer. So, pero ngayon, tao na ang computer. Ayun nga. Kasi may AI na, AI di ba? na. Pag-usapan natin yan sa'yo mamaya. So, iba na eh. Lahat ng mga traits ng tao, like memory, may memory ang computer, di ba? So, maraming pinattern yan sa sa tao eh. Tao rin, yung computer or robot, no? Yun. And then, going back to the question, so, doon pa lang ako na na-expose talaga nung college, no? And then, yung diversity ng friends ko, broad. Very broad. Kasi, I can be at Forbes Park, Yes. and then next thing you know, nasa squatter area ako. Nakipaglaro ng basketball. Celebrity ba yan? Doon lang sa may amin marami, di ba? So, ganun ka-broad. Yun talaga sir yung no? Yung pag may nakaka-interact ka na iba't ibang klase Iba-iba. ng tao, mas doon ka lumalawak eh. Politiko, businessman, kung sino-sino. Meron akong nakausap, kakapatay lang niya ang tao, pero pinalabas siya. Ganun? Oo. Nakainuman ko bigla, nagulat ako. So, ang dami ko na-experience. Encounter ng NPA, MLF. Ganun, Oo. opo. May mga, in the course of my work na yon, hindi nung college, no? Opo. Pero ba't po pala ECE yung kinuha niyo? Noong time na yon kasi, hindi ko alam ang kukunin ko sa totoo lang eh. Ganun talaga. Pero I wanted to take agriculture. Oh, layo. Agriculture talaga. So, dapat yan UPLB eh. Sabi ko, agriculture kaya. Kasi agricultural country ang Philippines no? Opo. Nung time na yon. Yung dad ko, UP. Hindi siya nagtapos. Kasi sinasabi naman niya, tamad ako mag-aral noon. Masipag ako magtrabaho, tamad ako mag-aral. Nako, UP. Puro Rambo lang inabot ko dyan. Huwag ka mag-aral dyan. To think na yung lolo niya, sa father side ko kasi, ang middle name niya, Fernandez used to be the Dean of Liberal Arts. Oh. And he was a historian. Pag nakikita niyo yung Leandro Fernandez, may book yan, yung Brief History of the Philippines, yan sumulat nun. Great lolo namin. Ang lawak po pala talaga ng history ng lineage niyo. Oo, so parang, yet, hindi siya tumama tapos sa UP, di ba? Yung grandfather ko, ganun rin. Yung daddy niya, no? UP yun, pero ewan ko, ganun rin yata nangyari sa kanya. Basag ulo. Opo. So, yun ang storya namin eh. Kami, medyo happy-go-lucky Opo. ang family namin. Cool lang kami.
chill. So, hindi ako seryoso talaga nung nag-aaral. Pero board passer naman ako ng Oo ECE. nga po, opo. Pumasa naman ako ng board, no? Um, Ayan, and then, so doon pala ako na naging liberated, parang nung college. Pero, because of that, nung nag-apply ako ng work, napadali sa akin kasi ang dali ko makipag-usap eh. Mabilis ako makipag-usap sa tao. Nakakakuha kagad ako ng connect. Mm. So, napunta ako sa sales. Oh, okay. Oh. Pero going back, ano muna yung nakuha ko? ECE, no? Opo. So, hindi nga ako pinayagan wag na lang dyan sa UP. Tapos may naging kaibigan siya na nasa semiconductors. Oh, ay, 'di ba Pilipinas po ang isa sa pinakamalaking exporter ng semiconductors, 'di ba? At that time, maganda pa noon, no? Opo. Hindi pa ganun ka yung China manufacturing sa China. So, may semiconductor manager na kaibigan ng dad ko tapos uso noon ng ECE. So, sabi niya, yan na lang kaya kunin mo. Mukha naman, sige, yan na lang kinuha ko. So, kaya, ayan, tama yung De La Salle noon, nag-open ng ECE. Dati wala eh. Bago pa lang ang AC. Bagong-bago. Most of our professors galing UST. Parang they moved to La Salle, inofera niya ata kasi mag-o-open ng program ng ECE. They needed professors. So, kumuha sa UST, So, kaya ako napunta ng ECE, Oh, pero, hindi ko nga ako seryoso eh. Parang, pasado naman. Opo. Pero hindi ako ganun ka, Passionate, parang gano'n. passionate dun sa, ako, very active sa school. I used to be an athlete. Nasa track and field ako noon. Oh, trackster 100 po pala meters kayo. ako. Opo. And I used to run since 7 years old. Grade 1 pa lang. Kasi ang dad ko was a sprinter, mom ko sprinter, yung isang uncle ko was the sprint king of the Philippines. Gano'n? Oh. So, kaya ako, mabilis rin tumakbo. Tinraining nila ako. So, active ako sa school. Track and field. Sa school body, active rin ako. Nag-chess ako, pero hindi ako magaling mag-chess. Oh, si Pope, yung pamangkin po niya na wala na rin. Oo, magaling mag-chess Siya yan. po nagturo sa akin mag-chess eh. Oo. Ako hindi masyado. Yung family namin, mahilig mag-chess. Dad ko, grandfather ko, lahat. Chess. Yung brother ko, magaling talaga. Yung sumunod sa akin, ECE rin sa Lasal, no? Parang last year yon, tinalo niya yung number 1 sa buong mundo na babae na Russian. Oh. Tinalo niya. Russian, may parang mabibigat sa chess eh, no, sir? Parang yung brother ko, hobby lang niya yun, ha? Pero tinalo niya. Sa Simon, magaling mag-chess. Si Eugene Torre, nagpunta ng Lasal yan time. Tinalo rin niya sa Simon, nung brother ko. Yung si Nori. So, nag-chess ako, pero hindi ako ganun kagaling eh. Yung brother ko, kasama yan sa chess team, magaling. Nag-swimming team rin ako. Sobrang active nga po. Active ako noon. Except sa studies. Ganon din ata ako, sir. Hindi ako pero mapasa naman, di ba? Oo, Mapasa. ganun din ako, mapasa naman, Pasado naman ako. So, ganun lang, chill-chill lang kami. Ang dami kong kaibigan. Mga barkada ko, dami namin sa barkada. Saan kami nagpupunta? Ikot-ikot ng Pilipinas, ganyan. Kung ginagawa. Yun. Ano po yun no? Mga around 80s po ba yan? 80s. Oh. 84 to 88. Ano po, talagang panahon na talaga ng mga kabataan nun. Parang counterculture yun eh. Ano yan? Sa Lasal, tapat yan. Alam mo yan. Opo. Ngayon, puro mga building. Dati, inuman lang lahat yun. Inuman. Kami po ganun, break pa lang, nagiinuman eh. Yun. Ganon yung namin. Matanong ko lang po, sir, nung panahon ba na yun, may konsepto na ng Happy Thursday sa inyo? Meron kaming Friday Club. Okay, kasi Friday pa atan, tapos kasi kami po, di ba, parang tapos na yung klase ng Kayo Thursday. Thursday. Oh. Wala na kaming Friday Wala classes. kaming ganon, Wala kaming ganon. Okay. Pero, meron kaming Friday Club. Opo. Yan ang mga barkada ko since college. Hanggang ngayon. Opo. Talagang para ko ng pamilya. Kayo yung mga magkakainuman dati ng college. Oo. Inuman. Hindi lang. Sa lahat ng lakad. Adventure. Kami. Ang dami namin. I think about 12 kami. Oh.
Iba-iba ring lahi yun. So, yung isa, ayoko i-mention, baka ma-conscious eh. Opo. Yung pinakamagaling sa amin eh. Matalino. Oo. Oh. Tapos, maraming akong mga kaibigan. Iba naman, nasa US na, iba nasa Canada, yung isa Indonesia, nasa Indonesia siya. So, may Chinese. Yan. Yan ang mga Opo. namin. Dito paano po yung ayun nga yung Pero pagka-apply hindi nyo? sanction ng ano yan, ha? Ng school yan. Ganun Kami po. lang yun. Opo. Friday Club kami lang Okay yun. lang. Opo, ganun naman talaga yun. Kung sino yung ano niya kahit po yung Happy Thursday, naging kultura siya sa Lasal ng Talaga? Hindi ko alam yun, ha? ano lang po kasi parang last day of classes na sa week. So parang yun na yung mag-iinuman walwalan na. Ano po Kami yun, Friday nung una, tapos naging everyday club na. Everyday na lang lumalabas. Monday, Tuesday, Wednesday. Opo, ayun po, nabanggit nyo kanina na hindi kayo kumuha kagad ng trabaho sa engineering. Ang kinuha nyo kagad, sales. Bakit nga po? Hindi, pero I work with a telecommunications company. Okay. Related pa rin Technical pala. pa rin, oo. Opo. So, yun ang naging career ko ever since, no? And I excelled in that, no? Kasi, ang father ko, yung nga, sabi ko, top awardee, sales pharmaceutical. Opo. Top awardee rin ng grandfather ko, bottling naman. 7-Up, San Miguel. Okay. So, mga magagaling na Sales din po, sales sales people. Puro sales people. Ako naman, nasa technology. So, una kong trabaho, I used to sell IBM ROLM na telephone system, PBX yun. Tapos, nagbenta ako ng AT&T na PBX. Tapos, napunta ako sa service provider. Una ko, yung Philcom, kay Enrilio, naging boss ko yun, si JPE. Oh. Galing yun. Yan, matagal ako dyan sa kumpanyang yan. Pinakamasayang part ng career ko yan eh. Nasa Philcom. Dahil? Para rin kami magpamilya doon. Hanggang ngayon, kakaibigan kami. Opo. So, kasi parang nag-meet kami, 20s lang. Hanggang ngayon, magsi-60 na kami. Kami pa rin. Kami pa rin. Oo, nag-iiba-iba na ng trabaho, pero kami pa rin. Sir, Yung nabanggit nyo po kanina na ang dami nyong experience sa sales. Ako po kasi sa mga nakakausap ko, tsaka mga na-interview ko, tsaka kahit po yung father ko, marami pong, yun nga, naging ahente muna. At kung bakit sila umunlad sa buhay yan, na parang isa sa pinapinapasalamatan nila na natuto ako magbenta. Para sa inyo po ba, ano po ba yung importansya nung, yun nga, yung skills sa pagbebenta o yung sales? Listening. Oh. Hindi siya pagdaldal eh. Opo. Pakikinig. Pinakikinggan mo kung anong kailangan nila eh. Tapos nun, paano makakatulong yung serbisyo mo or yung product mo para ma-meet yung pangangailangan nila. Laging about dun sa customer. Oh, so kailangan makinig ka muna. Tanong ka muna. Anong kailangan nila? 'Di ba? Ano bang problema? Kung may problema, yan ang pinakamadaling mabentahan. May problema eh. Totoo. Kasi may problem siya. So, kung may solution ka lang, Bibili pwede ka na na. yan. Bibili na. Pag walang problema, yan ang medyo mahirap. Di ba? Pag walang problema, hindi mo naman bibigyan ng problema, no? Tatanungin mo, ano naman ang growth plans mo? Yun. Baka matulungan kita doon, di ba? Yun. Yun yung mga tanong dyan eh. Ano bang expansion mo? Gusto mo ba mag-expand ng area or ng vertical market? Anong market yan? And then, paano ka makakatulong doon, no? Pinoposition mo yung solution mo. Opo. Para Tito, doon. kung may 3 tips po kayo para sa isang batang nagsisimula pa lang maging ahente o matuto magbenta, para medyo mas maging mabilis siyang gumaling sa skill niya. Ay, una na po siguro yun, pakikinig. Pangalawa po, ano pa? You have to subukan mo lahat ng markets. Kailangan yung magplano ka, oo, pero wag masyado. Plano, tapos execute. In fact,
ngayon naging ano na yan, trend na yan ngayon eh. Ang tawag nila diyan sa sprints. Ibig ko sabihin, paano ko ba explain to? Dati, kung mara cellphone, Opo. naglalabas ka ng model. Ito yung produkto mo ngayon. Tapos dati ang tagal. After 3 years, maglalabas ka ng panibago. Mm. Kasi piniperpekto muna nila bago ano. Ngayon hindi Ngayon, na taon-taon. gayon. Taon-taon, 'di ba? Minsan sandali pa lang, 6 months pa lang obsolete na. Kasi hindi nila kailangan i-perfect. Pag na-improve ng konti, benta. Tapos hingi ka ng feedback. Mm. Kasi ano dynamic yung changes, no? So parati kang kailangan on the ground nakikinig. Tapos yung siguro yung nag-uumpisa pa lang, lalo na kung wari, bata, yung mga iba na, ano yan yung iba kasi, parang nakikinig sa iba, kung anong report nung tao niya, Opo. or babasa, ganyan, okay yun Pero, iba, subukan mo ikaw pumunta doon. Para ma-feel mo, di ba? Subukan mo ka. Okay, makikinig ka, kasi dine-delegate mo, pero subukan mo, tignan mo. Maganda experience mo talaga. Okay, may experience mo para malaman mo kung ano talaga yung nandun. So, ganun klase ako Ganun rin yung... Parang learning by doing, no? Parang ganun. Oo, gagawin mo. Tapos, ang plano ko nga, konti lang, tapos execute. Tapos, tignan mo. Tapos, plano ulit. Opo. Ganun, mabilis. Kami po, ganun Tapos, din. diverse. Parang Pagka ganun. nagkaroon ng goal, parang more like, Hmm. pag medyo na-solidify na yung plano, gawin na natin kung uubra o hindi. Malalaman na lang natin. Di kung makita mong hindi umubra, di redirect. Oo. O at least kung umubra, di alam mo na, di ganun pa rin, constant evolution pa rin. Parang ganon. Opo. Hindi na uso yung dating you plan. Ang tagal mo magplano. Dati kami nung unang-una, you plan 5 years, 5-year plan, 3-year plan. Hindi naman lahat ng pinlano mo mangyayari. So kahit anong isip mo diyan, sa Philcom kami kung magplano. Yung training doon talagang nakadetalye yan lahat, no? Pero kahit anong plano mo, hindi may ibang variable na Na papasok. hindi mo ma-expect na. Hindi mo i-expect. So, kailangan, kaya plano ka lang. Yan yung style ko, Opo. Plano ka lang. Huwag kang hindi magplano ka, tapos execute. Opo, Yun. dapat talaga yung actionan mo na. Action Marami po kagad, kasi oo. taong Oo. na-stuck sa plano. Yun. Tsaka huwag masyadong matagal yung plano. Opo. At ito yung ano po, kasi di ba yun nga, nasa tech world na po kayo. Kumbaga, panahon pa lang 80s, yan pa lang yung, Mm. kumbaga, 90s, yan pa lang yung pagsisimula siguro ng internet age. Mm. Yun po, kamusta yung pagbabago sa mundo ng industry? Nakita ko lahat po? ng pagbabago. O yun nga Kasi po. parte ako ng pagbabago. Totoo po. Yung internet based on packet switch. Na-meet ko yung nag-imbento nun. Si Dr. Klein Rock yun Sa Amerika, nakausap ako nun, na-interview ako nun. Ganun po. Oo. Tapos yung pagpasok sa internet sa Philippines, parang kami, Philcom, kami yung mga una nagpasok. Yun nga po Tapos yung father of Philippine Internet, namatay na si Dr. Willie Gan, no? At saka si Dr. Bill Torres, andyan pa naman yun, no? Yun, sila yung mga namin, yung mga idol namin noon. Sila yung mga nagpasok talaga ng internet dito sa Philippines. I was siguro mga nasa 20s ako noon Opo. So kami yon. Yung pumasok yung VoIP. Wala pang VoIP dito. Opo. Alam Ilang ko na yun, Mbps pa nag-VoIP. lang po yung internet nung binibenta niya. Yung unang, ang pinakamababa nun, 64. Oh. Basic yun Pero, even before 64, meron pang telex nun 32 kbps, gano'n kababa, no? So, yun, yung mga technology yun. Tapos, naging dalawa yan, IP, internet, tapos, naging wireless. So, dalawa yung iniisip namin, ano ba negosyo dapat? Pasok ka ng internet o pasok ka ng mobile? Opo. Kayo ano po? So, nung time ng Philcom,
internet kami. Internet. Pero nung pumasok, tapos I was one also of the first employees ng Smart. Nga po. Yun naman mobile. Grabe. Oh, 97 yun. Yung ano. As in, nagsisimula pa lang po. Smart, isa kayo sa mga unang employee. Ano isa pong sa mga trabaho? una. Nasa sales rin, no? Opo, Kasi sales talaga. yung Smart nun, nagtayo sila ng mobile for local calls, no? They needed, ang tawag nun, International Gateway Facility. Yun yung para makapag-connect ka abroad. Connection mo to other countries. Opo. Ang Philcom kami, may IGF kami nun eh. So, IGF meaning? International Gateway Facility. Okay. So, kumuha sila ng tao from IGF para ma-complement, ma-augment yung yung mga services ng mobile nila. So, kaya nag-join ako noong 97 sa ano. So, yun, inabot ko lahat ng mga changes. Tapos yung video noon, IPTV, wala pang IPTV sa Philippines. I think parang 2000 yun 1999. Nagbebenta na ako ng IPTV. Opo. So, walang may alam, no? Para akong, anyway, yun. Yan yung mga, hindi, 97 yata rin yun 98, Opo. parang ganun. Dito sa lahat po ng mga pinagdaanan yung trabaho, ano yung pinakamahirap at kahit mahirap, binigyan kayo ng magandang learning experience? Okay, dalawang sagot ko dyan eh. Yung experience in terms of exposure domestically sa Philippines, no? Philcom. Opo. Ayun, kay JPE po. Oh, ang tagal ko doon. Tapos I handled the whole Philippines except Metro Manila eh. Nagalit kasi yung boss ko sa akin eh. Dahil? May ginawa akong hindi niya nagustuhan. Opo. Tapos sabi niya, okay, presidente to eh. Hindi yung teacher mo Pope, iba yon. Yung isang namin, hi boss. Sabi niya, I don't want you to see your face. You handled the whole Philippines except Metro Manila. Kasi siya nasa Metro Manila. O sige, tuwan-tuwa naman ako. So, na-expose ako. Talagang binabiyahe ko from Mura, Apari, hanggang Hulo. Kasi sales eh. Oh, lahat Talaga yan. Ng panahon na yun, hindi ka naman makakapag-telemarketing eh. Hindi. Hindi pa uso telemarketing noon. Face-to-face yun. Opo. Ano po, kung mapagkwentuhan lang natin, sabi niyo po boss niya si si Yumaong Sir Senator Juan Ponce Enrile. Kamusta po siya as a boss kung may Galante siya eh. Oh. Ano talaga siya, kumbaga giving siya ganun. Opo. Oh, napakabait, napakagalante nun. Ano siya, una-una, yung grandparents ko, kaibigan siya. Okay. Family friend na rin. Oh, kasi 'di ba we used to be in Malabon. Opo. Caloocan, Malabon, boundary kami. Tiga Malabon siya eh. Opo. Tapos parang classmate yata ng kapatid ng grandfather ko. So, ayun. Opo. Kaya, Kung meron kayong isang bagay na natutunan kay Senator Juan Ponce Enrile, ano po yung parang malaking natutunan nyo sa kanya? magplano. Magaling magplano yun. Tsaka mag-strategize. Ganun. Kasi militar no? Oo, magaling. Opo, Siya yung kinikwento ko magplano yan, iba. Ayun nga po, kung may mga tips sa magandang pagpaplano ng isang project, ng isang bagay, paano po ba magplano ng isang detalyado at magandang plano? Hindi. Susulat mo yung kung ano yung mga... Ako, ang ginagawa ko kasi, maraming klase eh. Una-una, ako, ano ba yung nakokontrol ko, ano hindi ko makontrol. Okay. Sa yon. Tapos, ano ba yung timeline, ano ba yung immediate, ano yung mid, anong long term. So, yun yung mga Tapos noon, yung detalye siguro, sinesegment mo yung market mo. Lahat ng klase ng anong gusto mo, geographic segmentation, ethnic segmentation, di ba? Lahat ng klase, o kaya in terms of yung value. So, yun. Tapos tinitingnan mo isa-isa yan. Ganun yung Opo. Pero sabi ko nga, dati okay yun eh. Ngayon, sa bilis ng takbo ng mga nangyayari, Opo. ng mga changes, hindi na pwede yung ganun. You just plan. Dapat. Ako, nakita ko lang yung dulo. Ganun. Tapos,
execute. Para makita mo lang ina- yung big picture tapos Oo, talon ka na. Talon na ako, oo. Ganun Ganun ako, ever since. Sanay na sanay akong ganun. Halos hindi na ako nagpaplano, yung gut ko lang Opo. Yung gut feel kasi. Oo. Ay, sabi nyo kanina kasi, di ba? Kasi nga, ano na ako yung kailangan connected ka eh. Opo. Pag hindi ka connected, kung ikaw nasa opisina ka lang, hindi ka connected. Ako na, lamang kalye ako eh. Opo. So, alam mo talaga yung Alam ko nangyayari. Opo. Ang ganda ng bagay. Marami akong kaibigan kasi ang una kong ginagawa, kinakaibigan ko lahat. Sa New Zealand, paglipat ko doon, Opo. nakaibigan ko lahat. Madalas Pilipino lang kaibigan. Ako, lahat ng lahi kaibigan ko. Lahat ng lahi. Kahit sino. Dapat Literally, po talaga, kahit sino nakausap ko, sisiguraduhin kung matatandaan ako nito. Opo. Dapat po kasi talaga ganun. Oo. Dapat may, you have to make Ganon. an So, impression. para malawak ka. Yun. Tapos connected ka na. You So, have to- malalaman mo na rin kung ano mga pangangailangan. So, doon ka gagalaw. Parati ako nasa labas. Opo. Parati ako nasa labas. So, yun. Parati ako nasa labas. Tito, napag-usapan po natin kanina yun na yung buong pagbabago sa mundo ng technology, nakita nyo at nandun kayo sa gitna nun. Di ba po nung kunyari, nung dumating yung mobile age, tapos yung internet age, ngayon po saan nyo nakikita yung parang kung kunyari may mga taong papasok sa negosyo o business na ganito, saan naman papunta? Automation lahat eh. AI. AI is automation. AI is ino-automate mo yung yung thinking, Opo. 'di ba? Yung decision making ino-automate ngayon eh. Ay yung AI it learns, Opo. 'di ba? So ganun automation lahat ngayon. Lahat ngayon is about automation. So lahat ng mga paano mo ngayon ginagamit yung kasi yung internet at saka mobile infrastructure 'yan eh. Yes. Katulad ngayon, yung may project ako, tinatawag na yung LoRaWAN, Long Range Wide Area Network, no? Opo. Mga low power, telemetry devices to, parang gano'n. Mga sensors. So, combination yun, may wireless doon, pero may IP rin doon. May internet rin doon, no? Yung backhaul internet, tapos yung last mile from to the sensor, wireless yun. So, tapos may software yon. So, lahat ng technology na yan, nandyan na. Opo. Ang tanong, paano mo gagamitin yon? In your advantage, na paano po? Hindi, not really in your advantage. Paano mo magagamit yon para mapabuti yung business nung customer mo? Okay. 'Di ba? Yung customer mo parati ang inaano mo. Paano mo magagamit 'yon? Yung lahat ng mga technology na yan. It's not the technology, it's what you do with it eh. Yes. Parang how will you apply it para mapabuti yung buhay ng empleyado, ng mga customers mo? 'Di ba? Syempre yung customer mo, may customer. Oh. So anong pinakamahal ka sa customer mo? Yung customer Customer nila, niya. 'di ba? Oh. So paano yung produkto mo, paano matutulungan yung customers nila? 'Di ba? So paano? So 'yon. Kung magiging specific po tayo, kunyari Usually automation 'yon eh. Kasi when you automate, una-una yung hindi naman nawawalan ng trabaho. May mga ganun, nawawalan sila ng work, pero nagiging efficient. Nakakatipid, tapos napapadali ang buhay. 'Yon. Opo, may share ko lang po kasi kami po ni Jimboy, nag-edit po. 'Di ba? Kami nagpo-produce po ng video, minsan 2 hours, minsan 3 hours. Meron po kaming isang app na ginagamit, na AI app na po, na siya na yung nagka-cut, na naglilipat ng camera at saka ng audio nito. Dati po, inaabot kami ng 4 hours sa pag-edit. Ngayon po, less than 1 minute, natatapos yung cut niya. Pero at the same time po, yung kinakatakot din nila na parang nawawala yung artistry, nawawala yung skill, o nawawala yung trabaho. Si Jimboy po, gano'n naman. Kumbaga, siya pa rin naman na nag-edit, mas dumali lang yung trabaho niya. Mas nakakapag-focus siya sa color grading, mas nakakapag-focus siya sa mga mas importanteng bagay. Tama. So ganun rin 'yon, the same thing eh. Yung mga ibang parang na-displace, no? Opo. Kailangan 'yon i-upskill. Upskill yan. Kaya itong
Ito kasi recently, nagtayo ako ng sarili kong kumpanya na nung Opo. nakakuha na ako ng permanent residency doon sa ano. So, pero hindi pa ako citizen, no? Opo. Itong year, hopefully, mag-apply na kami, family. So, ang dalawa yon eh. One is meron kaming AI-enabled upskilling Opo. platform, no? So, tapos, yung isa naman, automation. Oh, okay. Di ba? Align din sila, no? Oh, syempre, ino-automate mo, pinagaganda mo yung sistema ng isang kumpanya, Opo. pero baka mamaya may mga iba doon na ma-display. Kahit na hindi ma-display kahit yung mga iba, gusto mong i-level up yung skill Opo, nila. yung napaka-importante Diba? po ng upskill You ngayon. have to upskill. Yung word na upskill ngayon sa mundo Oo. ng AI kasi Mm. kung hindi ka mag-a-adapt ng skill mo ngayon, pwede na talagang palitan ng AI yung trabaho mo eh. So, dapat talaga mag-upskill. Kaya yung parang business na inano ko, dalawa. Opo. Hindi pwede yung ito lang. Kailangan may ganito ka. Kasi importante yung tao eh. Yung mga technology ngayon, kailangan human-centric rin siya eh. Totoo. Hindi lang para sa negosyante. Totoo. Para sa tao. Kasi kahit naman po yung mga businesses, talagang para sa tao rin naman talaga. Para sa rin tao sila. yun eh. Oh. So, hindi mo kakalimutan yung tao. Dati kasi, minsan, yung mga ibang negosyante, naging focus sila sa profit, profit, profit. Ngayon, andyan yung yung anong contribution mo sa humanity, di Ay, ba? totoo yan. Sa Mother Earth, di ba? So, ayun, sa sustainability, di ba? Ganon ngayon eh. So, hindi lang profit. Opo. Ano mo sa mundo, no? Hindi yung sayo. Yung Anong silbi mo? Parang anong ganun. silbi mo? Yan, sa'yo yan. Kumpanya mo, may pero anong silbi mo? Yun ang mas importante siguro. Kasi yun ang long term eh. Totoo. Yun ang magsusustain eh. Sa atin lahat, di ba? Opo. Tsaka yun So, din yung kahit anong mangyari, hindi na mawawala sa'yo pagka may legacy ka na. Parang gano'n. Ayun ang parang magiging maganda yung yung legacy mo. Pag ganon, di ba? Opo. Kasi yaman mo nga, pero sarili mo lang inisip mo, di ba? Totoo, opo. So, parang hindi maganda So yun po, yun, sa di ba? mundo kunyari ng automation, kunyari po, anong mga specific companies yung binibigay nyo ng serbisyo sa company nyo po ngayon? Anong mga businesses yun? Gusto ko mga industrial, manufacturing, yun. Ngayon, meron ako isang utility. Hindi, ayoko lang munang banggitin yung mga pangalan. So, Okay. Food safety, Okay. yun ang naging exposure ko sa New Zealand eh. Ino-automate namin yung food safety regulatory compliance, no? Nung nagtrabaho ko doon. Education, yung through upskilling importante. Yan yung mga industries na So para po ang ginagawa ng company is, nagte-train kayo ng mga tao para makasabay sila dun sa automation na ginagawa na binibigay nyo ring serbisyo, parang gano'n po. pwedeng separate yun eh. Okay. Kasi yung upskilling, lahat ng kumpanya kailangan i-upskill mo yung mga tao mo. Kung hindi, Oo, anong totoo. mangyayari, di ba? Paano Kasi sila nag-i-invest ka sa infrastructure, Opo. sa technology. Yung utak ng tao, nag-invest ka ba? Paano niya, ang keyword siguro, ang gusto kong sabihin, innovation. Innovation. Ang innovation involves the mind, di ba? Yes. So yung computer, yung infrastructure mo, andyan yan eh. Pero sino bang gumagamit niyan, no? Paano mo gagamitin yan? Ang mag-iisip niyan yung tao. Alam mo, AI mag-isip niyan, di ba? So, tutulungan ka ng AI, pero yung tao, kailangan, innovative siya eh. Opo. So, yun yung, yung automation mo, hindi yung ginaya mo lang. Kasi nag-automate si ganito eh. Ganito rin gawin natin. Hindi. Isipin mo, you have to be an innovative business development manager, parang ganun. Yung innovative meaning it's new and original, Okay. 'di ba? Hindi copycat. Sinasabi. So, improve mo naman, 'di ba? Kung kinokopya mo, isip ka naman ng konti, 'di ba? Parang Opo. ganun. So, importante 'yon. Kaya kailangan upskilling.
kailangan ng upskilling doon ng mga kumpanya, no? Even sa mga sa mga schools. Importante yung i-challenge mo yung ito yung gusto namin gawin ng isang partner ko from Lasal rin, no? Ah, Na ang schools kasi siya, hindi siya learner-centered. Naka-center siya minsan sa sa professor, sa nagtuturo. Pero kailangan learner ang sentro niyan yung estudyante. Kailangan may kusa siya Hindi yung professor mo, "Oy, mag-aral ka." Parang hindi. Parang O kaya magulang kumbaga, hindi. spoon feeding lang, parang Oo, tinuturo hindi, lang hindi. kung anong alam Kailangan yung estudyante mismo. natuto mag-isip, parang gano'n. Oo, mag-iisip. So, kailangan learner-centered siya. Tapos, pag learner-centered kasi, maraming you can learn all things at the same time, halo-halo. Hindi yung, sinasabi nga yung factory type, grade 1 ka muna, tapos grade 2, grade 3, grade 4. Pero grade school, ito muna, mathematics, tapos, parang factory siya na Pero ang totoong buhay, hindi naman factory Ibig sabihin, pinanganak ka, kailan ba mag-aral lang ba? Hindi ka ba kumakain? Hindi ka ba nakipag-socialize? Maraming aspect Maraming ng buhay. aspect ng buhay Pag learner-centered siya, una-una, own pace yun. Own pace siya. Pero own pace yun, but you have to be able to access everything kung anong gusto mo. In the order that you want. Hindi yung, Monday, Tuesday, math. Tapos, sa ibang araw, hindi Kumbaga, base rin po sa interest and enthusiasm mo. No? Oo, yun. So, parang maganda yung, yung learner-centered Ina-adapt na sa ibang countries dito Pilipinas, hindi hindi pa po Hindi masyado. ina-adapt Hindi nga po nabibigyan ng importansya ang edukasyon masyado dito. So, yun ang para sa akin, importante yung because yung education, innovation yun Opo. Ngayon nga, pag nag-apply ka, certificates ang hinahanap Hindi na masyado yung degree. Totoo po. Di ba? Minsan, di ka na Specific nag-graduate. Basta skill may specific skill na Oo. Opo. Mas importante Certificate kasi di ngayon ba? yung specific skill. Oo. So, yun yung Opo. Dito sa ngayon, syempre ito, nandito na yung AI na hindi na natin mapigilan. Saan niyo po nakikita yung society natin na meron ng ganito kalakas na parang entity na hindi natin malayo sa mundong kinagisnan natin na meron ng isang kayang mag-isip na parang tayo pero mas malakas, parang gano'n. Ang advantage kasi ng AI mabilis siya. Tapos mabilis mo i-scale rin. Opo. 'Di ba? Pero yung lalim ng isip nasa tao pa rin 'yon Totoo. Yung AI kaya lang niya yung yung mga mabababaw pa as of now, no? So 'yon. Ang kailangan mo lang is i-harness mo lang siya Kasi hindi mo na mapipigilan kailangan. dapat alam mo siyang gamitin. Totoo. To your benefit, no? So, yun. Para bang dati nag-aano ka lang nagmomotorsiklo ka lang going to work. Ngayon meron ng high-speed train Totoo. 'di ba? And layo nung trabaho mo. Saan ka, 'di ba? Gamitin mo na yung high speed, 'di ba? So, maaring lahat ng nagbebenta ng motorsiklo mawala ng Naapektuhan yung business nila kasi lahat nagte-train na dahil efficient yung high-speed train hindi na ako bibili ng motor, magte-train na lang ako, 'di ba? Pero you have to use it Gamitin mo 'yon andun 'yon Tsaka yun ang innovation kasi kunyari po kahit lahat ng dating technology nung nagkaroon ng better technology napalitan kahit naman po siguro yung mga simple machines na ginagamit natin dati kahit Dati mga ba? painter, di ba? Dati ba nagte-telegrama ka para ngayon, Opo. 'di ba? Opo. Tawagan mo na lang, 'di ba? Opo. Ilang papel at ilang mga Parang
Gamitin mo yung technology, di ba? To your advantage, no? Pero kunyari po sa danger naman, ano naman po yung mga nakikita nyo yung danger ng AI? In danger nun is, sa mga tao na hindi responsible gumamit nun. Kaya ang AI merong yung ethics eh. Ako, Dapat. natapos ko yung 12 certificates nan eh. Ganon. Oo. Opo. Ng ano po, 12 certificates ng... Meron kasi, meron akong in-enrollan yung AI Business Transformation. Okay. Ang platform nun, yung Skills of Percipio. Pinlag ko na, no? So, yun yung pinupush kong Po. AI platform to eh. So, yun. And then, may portion on ethics eh. Responsible use of AI. Napaka-importante. Importante kasi yun. powerful siya. So, the mere fact na Kailangan powerful hindi siya bias. Opo. Kailangan hindi siya bias sa mga tao. 'Di ba? So maraming nun eh, responsible use nun eh. Kasi tinetrain mo yan eh, yung may training yan, yung AI eh. So, yun, kailangan ganon eh. So, kaya lang, ang hirap paano mo i-implement nun, yun is another question, no? Opo, kasi iba-iba Siyempre, rin ang- ang metrics ng ethics ng tao eh. Kaya nga Oo, patuloy na oo. pinagdedebatehan yan eh. Pero po kunyari, yung mga immediate danger lang na nakikita yung possibility ng AI. Immediate danger, wala pa naman, kasi naman, yung mga kumpanya na ina-adapt yan, these are companies na may guardrails talaga sila on on the use of AI Opo, eh. totoo. So far, may, Kumbaga, mas may mga positivist iba lang po na yung- may mga ibang cases na lang eh, yung program mismo ng AI, yung may error na nakita. Okay. Kaya importante before i-release yan, yung AI solution mo, checkin mo mabuti talaga kung paano yung nagiging decision making o learning nung AI mo. Kasi parang sa isang pagkakataon, pwedeng mabago yung takbo ng learning niya dahil O baka may mga cases ka na parang kasi parang gine-generalize kasi ng AI yan eh. Baka may mga cases ka na medyo na mismo. Oo. Tapos na-tiyempo may case na ganun Yun na yung natutunan ni AI. Oo, parang yun ganun. natutunan ni AI. Tapos, nako, Nag-waterfall na kumbaga, Oo. dami nang naging resulta dahil dun sa isang... makikita naman yung kaagad eh. Kaya lang, syempre, damage is done already. Opo, totoo. Ganun ang mangyayari. So, kailangan higpitan siguro yung yung Tito, ano use naman niyan. po? Kanina nabanggit nyo kanina na ECE kayo pero may pagka-pilosopo po kayo, like philosopher. Oh. Isa po yung philosophy sa mga importanteng bagay sa buhay nyo. Punta naman po tayo doon. Tito, ano po mga nagpapasaya sa inyo? Masaya ako pag yung anything related to to yung past, lalo na yung family ko. Kasi nga sabi ko sa yung family ko, kung saan galing sa mundo di ba? Opo. So, and then, yung mga life naman nila, yung mga nauna sa amin, nasa libro sila eh. Opo. Mga nasa Tapos, history alam ko books. kung saan, katulad yan, nagpunta kami ng Taiwan, no? Opo. Kami nila Natalie, no? Opo. Nila, And then, alam ko yung grandfather ko na German, he went to Taiwan. Dati Formosa yan eh. Opo. He went there. Kasi siya eh. From, ano mang kwento niyan, nagpunta siya sa Japan to teach German in Japan, no? Nag-teach siya sa mga, doon, sa mga Nobel. Opo. Siguro sa mga emperor, sa mga general doon, opo. So, nagtuturo siya doon, no? And I found out, ngayon ko lang nalaman na, alam ko na he went to Taiwan afterwards. Kasi he studied, na-discover niya yung mga Filipinos, tsaka yung mga Austronesian, Opo, Austronesian. Taiwanese. galing sa Taiwan lahat. Opo, ganun po. Yung pumunta sa Philippines, pumunta sa Australia, pumunta sa mga island, Opo. no? Galing Taiwan lahat. Opo. Hindi galing China, galing Taiwan. Austronesians. Austronesian lahat, no? So, tapos sabi niya, ang daming similarity in language and in culture between the Philippines and Taiwan. Opo. Sabi niya, na-discover niya yun. So, and he wrote a book about it eh.
Pinublish niya yun, no? So, pero tuwan-tuwa, he went, nandun kami. May pinuntahan kami yung, Old Town eh. It's a formerly a gold mine village. Oh. And then, 1895 yun na nakadiscover ng gold nun. Tapos shortly after, na-occupy pala ng Japanese yung Taiwan. Opo. Hanggang World War II, 1945. Under Japanese pala yan. Tapos nung pumasok si Chiang Kai-shek, mga Chinese, yun na yun, after World War na yun. So nahalo na yung Chinese doon. But dati hindi naman di ba? Puro Japanese. So, tutuwa lang ako, sabi ko nga, yung grandfather ko nagpunta dito Pinag-aralan niya yung Kumbaga ikinakasiyan yung aralin, yung heritage ng family niyo po. Oo, parang yung I went where he went. Apo. Parang ganon. Isa sa Nakita ko mga yung pinuntahan niya. Nire-relive niyo yung buhay ng mga Kasi 'di ba, ancestors. kwento kasi kanina, yung itong American na to nag mining ng gold doon sa Baguio Opo. nagreklamo siya. Yung pinunta namin sa Taiwan, ganun rin, gold mine rin yun Opo. So, natuwa lang ako. Sabi ko ba? May mga pinaglalaban sila, something bigger than they are. Marami na contribute yun, yung German na grandfather Opo. ko na yun. So yun, happy ako doon And then, tinitrace back ko lang kung ano yung mga nangyari. Kumbaga yung family history niyo, nag-enjoy niyo talagang inaaral. So parang, opo. Ano siya ethnology siya Tapos yung Fernandez na sinasabi ko, historian naman siya. Opo. He's a historian. Yung isa ethnologist, yung isa historian. Tapos, yung Onrubia naman talaga, yung binaril, nasa history siya. Opo. Kasi binaril nga siya before Jose Rizal, di ba? So, yun, natutuwa lang ako na gano'n. Natitrace back ko yung matagal na. Opo. Yun. Dito pagpunta naman po sa pamilya. Kunyari po, sa pagiging tatay, kamusta po kayo bilang tatay? Ngayon, happy ako because naging barkado ko yung mga anak ko. Okay. Kasi sa New Zealand, nag-aral ako doon, 51 na ako. Opo. And then naging classmates ko kasing age ng mga anak ko. Opo. Mga 25 lang sila, ganyan, iba hanggang 30s, no? Yan yung age ni Gabriel at saka ni Paul, ng mga anak ko. So, naging kaibigan ko tong mga to. Nung dumating yung sons ko sa New Zealand, naging kaibigan rin niya kasi makaka-age sila Magkakaedad. Barkada nila ako. Barkada na kami Tropa lahat. na rin kayo. Tropa na. Yun ang So, nagulat nga lang yung mga classmate ko. Sabi, tanda na pala nito. Kala namin kuya lang to. Lolo na pala to. So, anyway. So, parang, yun, kaya happy ako. And then, happy rin ako because, yung dalawang yun, parehong Lasal rin yung dalawang yun medyo yung sheltered Opo. Kahit pa paano sheltered lalo na dito, di ba? Medyo kaya ko dito parang ganon. Doon, ordinary voting citizen ako doon parang Simula ulit simula ulit, ganyan. Pero which I really like. Opo. Gusto ko talaga magsimula ulit kasi parang yun yung panibagong lease of life ko Parang ako Totoo. nagsisimula ulit. Another 50 years, di ba? Parang happy ako sa ganon. And then, gusto ko matuto rin yung, kasi dito may katulong. Opo. Hindi ako marunong magluto. Natuto ako magluto. Naglaba ako. Titiklop. Yan, yung mga, natutunan ko yan. And gusto ko talagang gawin. So, sila rin ganun. Opo. Natuto. Independence, Wala rin opo. alam yun mga yun So, pare-pareho kami, no? And natuwa ako because it's something na Tapos, pangalawa, na-expose ko sila kung saan ako na-expose. Iba-ibang lahi. Kaibigan kang Russian, kaibigan kang Ukrainian, Jew, Opo. Muslim. Kaibigan namin lahat. Peace kami lahat doon. Happy kami lahat doon. So parang non-believer, believer. Believer po. Pero ako ay may Catholic ako. Catholic po kayo po. And practicing naman ako ngayon, no? Talagang, although dati kami non-practicing kami. Opo. Hindi ko na kwento yun. Pero we used to be like that, no? But ngayon, practicing kami lahat. Naging lay minister pa ako nung Ganun So po. parang, ayan.
So sila expose rin sa ganon. And then happy ako. Kasi yan ang mundo. Opo, Sabi ko, totoo. Tito, yan matanong ang ko lang mundo. po. Ano po yung parang kunwari, kasi marami po talagang tao na dito sa Pilipinas banas na sa sistema, sa politiko, sa ekonomiya, sa lahat. Kayo pong nakapunta na sa, ayun, nakalipat na po kayo sa New Zealand. Ano po yung mga major differences ng advantage ng pamumuhay dun, dito, kumpara dito? Ito, sa akin, ang analysis ko, ang New Zealand, very simple sila. Yun ang malaking difference. Hindi sila materyoso. Ano po? Hindi sila materyoso. Very simple lang sila. Simple lang ang gusto. Hindi masyadong material. Ganun ang mga tao doon eh. Kaya very peaceful doon eh. Opo. Giver ang tao. Kasi hindi sila taker eh. Opo. Dito marami taker, di ba? Ay, totoo. Doon giver talaga. Wala nang pera, magbibigay pa eh. Ganun. Ganon kabait mga tao. So, malaki eh. Ang analysis ko, ganon sila because nga, simple lang sila. Simple na siya. Wala sila masyadong hangad. Oh, So, walang greedy masyado, no? Walang greedy. Wala masyadong greedy, Hindi masyado yung greed, no? Simple lang. Opo. Yun ang malaking difference. And yan rin ang sinabi ng dad ko sa akin. Sabi niya, it's not how much you make. Sometimes it's how little you need. Totoo. Ayan ang sinasabi niya. Ang isa pang sinabi niya yung the simpler you are, the more meaningful your life will be, the happier you will be. Kasi Ayun. pag wala ka masyadong hinahangad na pangangailangan, madali makontento. Pag kontento ka, masaya ka, di ba? Oo. Hindi naman sa wala kang pangarap, kontento ka. Totoo. Yun eh. Kontento ka. Kahit Kontento saan ka. mang Oo. phase ng buhay mo dapat, kontento ka. Happy ka eh. Kasi everything happens for a reason, di ba? Opo. So, you just try your best. Kung hindi, subok ulit. Ganun Opo. lang naman yun eh. Huwag ka maaasar. Huwag ka Totoo. Yun ang difference. Kaya lang, yung tanong mo kasi sa Philippines, parang mahirap nasa sa tao actually yun eh. Kung ang tao dito, medyo bawasan naman yung greed, no? Opo. Yan yun eh. Tapos, tignan mo rin yung iba. No? Kasi marami dyan, ikaw, marami kang problema. Iba, mas marami siguro problema, di ba? Happy ka na rin, di ba? Parang, Swerte ka pa rin talaga kung swerte titignan ka pa rin, mo. parang ganun eh. So, ngayon yung mga mas mababa ang sa'yo, di tulungan mo, parang ganun. Opo. Mas magiging happy ka nga pag Totoo. eh. Pag marami ka nakatulong ka tinutulungan. eh. Oh. Lalo na yung tumulong ka ng hindi nila alam na ikaw yung tumulong. Yung nasa alam mo taas- na yung epekto na lang, no? Hindi, basta ang alam ko, ang gusto ko, bahala na si Lord sa akin. Opo. Kasi sa paniniwala ko to, siya na bahala. Opo. Kasi- Hindi nila kailangan malaman pa, no? Oo. Kasi it doesn't matter eh. Lahat yan, ang magja-judge sa akin yung Diyos eh. Totoo yan. So, di ba? Opo. Ang alam ko, pag nakatulong ako, at siya nang bahala, Matutuwa na ang Diyos nun. doon na ako pupunta, di ba? Opo. Yun Dito yung yung po nabanggit nyo kanina, yung meaningful life. Oo. Para sa inyo po ba, sir? Ano po yung meaningful na buhay? Ano yung klaseng buhay yun? Yung marami kang yung nakatulong ka. Totoo. Nakatulong ka. Hindi kailangan malaki. Pero kailangan consistent. May impact ka talaga. Consistent ka. Hindi naman kahit malit lang yung impact. Malit lang yung impact, pero consistent all through your life. Dapat matulungin ka. Oo. Hindi yung matulungin lang ako ngayon. Big time to billion tong binigay ko, Oo. tapos wala na. Di ba? Hindi eh. Ang ganda nga nun, sir. Yung maliit lang, Dapat tapos consistent. pero consistent ka lang. Kumbaga- In your own, kung anong kaya mo, nakusa, bigay, pero consistent ka. Yun. Yun. Ganda po nun, sir. Hmm. So, ito po. Ngayon po, nasa bagong lipat kayo sa New Zealand, and at the same time, ang dami nyo na rin po na-achieve dito sa Philippines.
Ngayon po, ano pa yung further goals nyo naman? Doon, ang next namin is, syempre, kailangan makuha na namin yung, yung permanency namin, which is yung citizenship, no? Pati sa mga anak ko. And then, after that, siguro, a house. Wala pa kaming bahay doon. Okay. Nagre-rent kami doon. Siguro, we have to have a house. Siguro, in a few years, baka, kasi doon naman, pautangin ka eh. Apo, ganun nga po. Ganun naman doon eh. So, mahal ang bahay doon, no? But, ayun, yun yung next namin. Para may matira naman kami, no, na amin. Yun yung next. And then, pero yung everyday life namin doon, kailangan yun. May natutulungan ka kahit papano. Lalo na doon, maraming Filipinong Ayun nga po. kailangan ng tulong na nandun na. Kasi marami doon, nangangapa rin, o Marami doon. Halos lahat sila, malakas pa kumita sa akin. Ganun po. Opo. Pero they need help. If I may ask lang po, kunyari nga po, magma-migrate ka sa New Zealand. Oo. Ano po yung mga steps na pwedeng i-take ng isang bagong Pinoy doon para maka-adjust siya ng tama? Maaring sa trabaho man, o para makahanap ng trabaho kagad, makahanap ng matinong bahay. Yun po, ano po yung mga kailangan niyong gawin? Tips. Iba-iba kasi karamihan kasi, it's always, it's always money eh. Una-una sa New Zealand, hindi ka yayaman doon. Apo. Kasi doon, pantay-pantay ang tao eh. Ay, totoo. Gusto mo mayaman, punta ka Amerika. The American dream, di ba? Opo. Doon, hindi ganun ang New Zealand eh. Sabi ko nga sa'yo, simple lang ang tao doon eh. So, kung gusto mo, simple ka lang, di ba? Doon ka, no? Pero hindi ka naman doon, gutom. Hindi ka rin magugutom doon, no? Kami, mas marami pa nga yung baka sa amin, di ba? Tsaka sheep. Ayun nga po eh. So, ang tubig namin, hindi kami mabusin ng tubig doon. Fresh water talaga. Yung air namin doon, talaga napaka-fresh. So, Pakalinis. nandun na lahat eh. Yeah. Mahal lang doon yung bahay eh. Opo. But anyway, so yun lang, parang kailangan lang tuloy-tuloy lang yung yung ginagawa namin kasi nagsi-start pa lang kami. Tapos may direction, hindi yung kasi dito sa tendency sa Philippines dahil marami kang kaibigan ganyan, kung saan ka na pupunta. Doon nagsi-start pa lang kami, 'di ba? Ano lang, Dire-diretso, alam kung saan pupunta. We'll just build live a simple simple life. Kahit sa mga anak ko, ganun yung ko. Kailangan simple lang kasi pag naghangad ka na masyado, diyan ang Tsaka huwag kang yung, uy, may bahay na. Sige niya, may bahay na. Relax ka lang. Huwag kang ganon. Marami kasing sinasabi kong, hindi mga anak ko, yung mga kaibigan ko, huwag yung mamadali. Kasi darating naman yan eh. Basta pagtrabahuhan, darating at darating. Trabaho ka lang. May hirap na yung gusto mo na ngayon, tapos hindi ka na makabayad, di ba? Hindi ka na makalabas dahil nagbabayad ka ng bahay. Enjoy mo lang. Enjoy ka lang. Tito, ito di ba? po, huling question na rin po, tapusin na natin. Kung meron pong isang bagay na kunyari po sa nakikinig na to na gusto po matuto sa inyo, ano po yung mensahe nyo sa kanya? Matuto sa akin, sa ano kaya matutunan sa akin? Sana matutunan lang yung mga magandang sinabi ko. Mensahe ko sa kanila, yung keep it simple. Simple lang. Kung masyado maghangad ng yung darating yung para sa'yo at the right time. Tapos kung may alam ko maraming challenges, lalo na dito, dinanasan ko yan natutunan ko to sa isang tao na hindi man yata nag-high school Opo. Very successful sila financially ngayon doon sa New Zealand. Sabi niya, diretso ka lang. Kahit anong mangyari, diretso ka lang. Yun yung sabi sa akin. Po. Sabi, diretso lang. Sa experience po namin, kahit gano'ng kahirap, basta dire-diretso ka lang, magugulat ka na sa resulta ng mga ginagawa mo. Pag dapa, bangon lang. Kahit mabagal yung bangon mo, sige, basta bumangon ka. Totoo. Tito Orly, Yun maraming salamat po sa kwentuhan natin. Thank you. Ang dami ko natutunan. Ang ganda po ng istorya niya po. Salamat.